Okay po, salamat. Thank you, Jesus. So, magandang umaga po sa ating lahat at wala pa naman ng iba. Anyway, panalangin na lang natin na sila'y makahabol sa araw na ito. Hindi man nila napaghandaan ay sa susunod isipin nila maghanda. Tayo manalangin. Hallelujah. Ihanda nyo ang iyong mga anak, Ama. Tipunin nyo, O Diyos. At itabi, ilagay sa presensya mo, Panginoong Diyos namin, na makapangyarihan, napakabuting Diyos at mahabaging Ama sa lahat. Salamat po sa pagdulog namin na ito, nawa matulungan mo ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang po material at physical, emotional at mental, higit sa lahat ay spiritual. Ang pinaka tungtungan ng aming pagkatao ay nasa espiritu nyo, Panginoon. Salamat at nawa ay malugod ka sa amin. Pakalinisin nyo kami, O Banal na Espiritu, sa magitan ng dugo ni Kristo, upang kami ay makadulog ng maayos, makalapit ng lubos, at marinig ang aming mga papurit pagsamba panalangin sa kalangitan, sa trono ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga sa atin lahat. At tayo po ay magbasa sa Isaiah 58. Kung nandun na kayo, ay pwede na rin po kayo makibasa. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig, gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila ay maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipa ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakakalugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag
kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman. At ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo at huwag maglalakbay. O gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi dito. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa imong salita. Nawa ang bawat isa ay dito pa lang sa ating pagbasa ay na-encourage na. Glory to God. Glory to God. Tayo umawit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo umawit at tayo patuloy na sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy nating namnamin ang mga awitin bilang pag-asamba natin sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo umawit. Awitin natin yung pagtulad ng mga agila. Hallelujah. God. Hallelujah. Tulad ng mga agila, pag-ibig, kita pa ko napapa. Tayo ay magdadala ng
sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, umayo na. Halika na, umayo na. Ipahaya ang tagumpay niya. Halika at mahal kalakasan sa presensya niya. Katulad ng agit sa hallelujah. Katulad ng mga agilang mahal pa. Di mapapa tayo'y magdadala sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, pakina. Halika na. Ngayon ang tagumpay niya. Halika at kalakasan sa presensya na may ito ang panahon, hinauso ang magbaslay. Ito ang panahon ng pagbabalik ko sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na. Umayo na. Ipahaya ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Tayo sumaya at purihin siya. Pangalan niya. Let's go. Diyos namin naman, papupurihan ka. Aawitan ang may tuwa. Sa puso ko, sa kasiyahan mo, galing ko, purihin ka, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhating ang pangalan niya. Diyos namin naman, papupurihin ka. Aawitan ka may tuwa. Kailangan mo walang ako sa puso ko. Pag-ibig mo, sa kapatid mo, doon na purihin siya. Dahan mo, tunay ang wagas sa puso ko. Pag-ibig mo, hindi na sa kapatid mo, galing doon purihin siya.
mo, tunay at wala sa puso ko, pag-ibig mo, hindi dapat mo, sabi ang doon na sabi purihin siya. Dahil kanya purihin siya. Dahil kanya purihin ka. So, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. O, sambahin ka, Panginoong Jesus, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po nga sinasamba ka namin. Tunay, Lord, hallelujah, na wala kang katulad, Lord, hallelujah. Hallelujah, walang higit sa inyo, Panginoon. Hallelujah, wala kang kapantay, O Lord. Nag-iisa kayong Diyos, hallelujah. Nag-iisang Diyos at tunay na Diyos, hallelujah. Namin sinasamba at pinapapurihan. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang inayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang inayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala na sa inyo, wala kang katulad, wala na sa inyo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang papatay sa iyo, wala kang katulad. Yes, Lord, wala nang papatay sa iyo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa iyo, wala kang katulad. Wala na patay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, O Lord, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala kang akong katulad, O Diyos. Walang humihigit sa inyo, Lord. Wala kang kapantay, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon at magpakailanman ang nag-iisang Diyos na tunay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Diyos na dakila. Hallelujah. Diyos na mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa inyong love sa amin, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Lord. Hallelujah. 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 Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, palaging kahit kailan. Biyaya mo sa akin, laging daan. Pag-ibig mo sa akin, dinibig mo ako. Naman, ikaw lang ang pag-asa ko, Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ako na basta ikaw ang kasama. Biyaya mo sa aking laging lahat. Pag-ibig inibig mo ako noon pa. Kaya di kayo sasambahin. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya't sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw naman, kahit kailan. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig inibig mo ako, Pama, kahit kailan. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig inibig ako, Pama, kahit kailan. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo yes, Lord, Lord, Pama, inibig mo, Pama, inibig mo, Pama. Oh yes, Lord, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Lord. Purihin ka, Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong pag-ibig sa amin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kagaya ng awitin nito, Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin sa sambahin, O Lord. Paligid man namin ay madilim, Jesus. Hallelujah. Kahit may suliranin man kami, Panginoon, ang lagi naming aawitan ay ikaw lamang, Yes. O Diyos. Oh, yes, Lord.
Tunay, Lord, nakaibuti mo sa amin. Hallelujah. Dakilang Diyos, hallelujah. Lord. Makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Oh, yes. Diyos na hindi nagbabago. Amen. Diyos noon ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Amen. Salamat nga po, Diyos. Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Salamat sa lahat, to God. Hallelujah. Ano man ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na bumangon, Panginoon. Patuloy, Lord, hallelujah. Magpuri sa inyo, Lord. Magpasalamat sa inyo. Sumunod sa inyo. Patuloy na magtiwala sa inyo, Diyos. Hallelujah. 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 Patuloy na sasamba at susunod sa inyo, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. For your unfailing love, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your mercy and grace, O Lord. Hallelujah. Thank you for, hallelujah, for your love, O Lord. For your unconditional love, O Lord, na pinagkaloob mo. Thank you, Lord, for your amazing grace. Hallelujah. Salamat, Lord, na araw-araw, Panginoon, hallelujah, ay pinapakita mo sa amin ang panibagong biyaya mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Papa, Lord, na kami bumangon sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagi sa rinwa, Lord, ang inyong, Lord, kaloob sa inyong mga anak, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Purihin ka nga po, Lord. Patuloy ka nga namin ang kapitan paligid man namin ang Panginoon. Hallelujah. Puno man kami ng mga alalahanin at problema, O Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin na awitan, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah. O dakilang Diyos. Hallelujah. O Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord. Purihin ka, Diyos. We worship you, Lord. We give you glory. We give you honor, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you for your great love, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, Lord, na pinagkakaloob mo sa amin. Ito, Panginoong umagang ito ay napakadakila, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na binangon mo kami sa aming pagkakapahinga sa physical, Panginoon. At tinoko mo kami dito sa inyong bahay, sambahan mo. Yun ay pinakadakilang great blessing, O Lord, na pinagkaloob mo sa inyong mga anak. Na humarap kami sa inyo upang sumamba at magpuri. Give you glory, Lord, honor and praises. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Purihin ka, Ama. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. At ngayon ay panahon na para magtaas ng kanyang pangalan. Sabi nga ipagsabi, ipangalandakan at i-announce sa tuktok ng bundok ang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen? Walang imposible sa Diyos. Okay, ako ay nag-auna. Pasalamat ako sa Panginoon. Yung opportunity to share the gospel, no? Pasalamat ako sa Panginoon. Although may mga kinakatok ang Panginoon sa akin, ito. Yan. Kaya next week, yun na yung mga tatry natin na patanggapin or sharean lang muna ng gospel. Pwede naman na witness muna. Share lang muna. Kahit hindi pa kagad
patanggapin. And then later on, pwede nang hamunin na patanggapin. Kaya purihin ng Panginoon at pangalawa ay yung yung ating training na OHB every Wednesday ay alam ko mahirap para sa inyo at ang nagtsatsaga lang ay iilan. Kung si Pablo papakasumpain, hindi makapagtsaga. Joke lang yan. No? Anyway, Lord willing ay ah, sana, no, wish ko lang at pakiusap ko din sa inyo na maki-join tayo no, sa OHB. 7 to 8:30 lang naman to ng every Wednesday. At yung pagkakataon na syempre nadidiscourage pero pinipilit ko talaga na humakbang pa rin kasi kung hindi, baka lalong matuluyan na pare-pareho tayong manghina. So anyway, napapalakas naman tayo niyan. No? Kahit isa-isa yung uma-attend. Pa isa-isa, misa tatlo. Pero ngayon, sunod-sunod na isa. Kaya mahirap kasi magturo. Baga sa classroom, ewan ko lang sa teacher kung maging masaya pa yung teacher kapag yung mga estudyante niya ay laging absent. Di ba? Kasi tuturuan niya ngayon yung to. Tapos susunod na araw, absent. Tapos ito naman, itong isa, siya naman yung present. So, paano magtuloy-tuloy yung pagtuturo, di ba? So, mahirap din. No? San tayo bilang mga mag-aaral ni Kristo, sabi nga, we are learners, we are disciples of Jesus, ay pagtiyagaan natin to. Kasi ang graduation nito doon sa langit. Kaya kung hindi kayo makagraduate sa langit at dadalhin. Ah, lagi ko nga yun, kung tayo ay magkikita sa langit, di ba yung kanta ni Pastor? Hindi pawang mga Methodist, UCCP man o Baptist, kundi pawang mga assemblies. At share ko to sa inyo yung Nehemiah 13:1. Sabi kasi ng iglesia, wala daw Assembly of God sa Bible. Ito, nasa Nehemiah 13:1. Ewan ko lang sa Tagalog kasi sa English, Assembly of God yun eh. Di ba? We are the assemblies of God. Ando na lang sa Psalm 1 eh. Sabi niya, walang papasok sa kalipunan ng Diyos o assembly na hindi matuwid. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, purihin ng Panginoon at salamat. Nakikita natin na ang bawat isa ay nagsusumikap naman na makapagpalugod sa ating Diyos na buhay at maglumugo. No? Alam ko mahirap din para sa ating lahat yon sa panahon ngayon pero mahirap lang, hindi naman imposible, di ba? Walang imposible. Parang may nagtatanong sa akin doon, yung pagka nabayaran, ganyan, napapaboran. Sabi niya sa akin, posible po ba yon? Kasi napaka-naive tong tao na to eh. Posible po ba yon, ma'am? Sabi ko, walang imposible. Yung baluktot, natutuwid. Yung tuwid, nababaluktot. Walang imposible. Bakit sabi niya, basta gugustuhin ng tao eh. Kaya huwag tayong maging naive. Kaya mahirap pero hindi imposible. Di ba? Sabi nga, walang mahirap sa Diyos. Yun yung pagkaka-term doon sa ibang version. Walang, hindi imposible. Walang imposible sa Diyos. Pero merong version doon sa Old Testament. Walang mahirap sa Diyos. Nothing is too difficult. Di ba? Yan yung version yan. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Yan. Praise the name of the Lord. Kaya ako nagpapasalamat. Hallelujah. Hallelujah. So next is yours. Your time. Meron po ba? Magpasalamat pa sa ating Panginoon. You have 3 minutes po. To give glory, to give thanks, and to share. To share a verse, to share a blessing, to share answered prayers, or to share anything that will bless the body, that will build the body, that will encourage the body. Okay? Huwag kayong mag-share ng hindi nakaka-encourage. Mag-share kayo ng nakaka-encourage. Nakaka-lift up.
Nag-iisip, nag-iisip. May nag-iisip ba? Ayan. Meron tayong marami-raming attendance ngayon, puri ng Diyos. Hello sa ating mga kapatiran dyan. Sabi mo nga sa mga kapatiran, nasa si Shani Boy, ipag-gallery mo nga dyan. Mag-show nga kayo ng facial. Lord bless you. Parang ano lang yung peace be with you eh. Shalom, shalom. Lord bless you. Hello. Ano mo nga, Raisa? I-gallery mo. Alam mo? Wala si Shani Boy eh. Walang tibay na maasahan sa negro. O, dito. Gallery. Tapos i-full screen mo. Baba ng baba kasi. Yan. Praise the Lord. Oh, mag-say hi kayo. Shalom everyone. Oh, sige, mag-hi kayo. Oh. Shalom everyone. Ayan. Ayan. Praise the Lord. Sabi nga ng ating mga kababayan sabi ng mga kababayan natin ay peace be with you. Pero kay Jesus, sa Biblia, shalom. Okay, ano na? Salamat. Okay, salamat po. Okay, so, mayroon pa po magpapasalamat sa Panginoon? Sige, magbigyan ko kayo ng 3 minutes. Meron po ba? Hello? Wala pa? Teka. Ha? Yan natin yung ating, ano. So, wala pa. Yan. Ano mga prayer request niyo po at ini-expect ninyo? Meron pa ba? Wala na? O sige, kung wala na ay patuloy na tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pang-araw-araw at yun nga po sa outreach program namin is magkakaroon po kami ng magtuturo din po kami sa mga bata and then naisip po ng teacher namin na mag-outreach program kami kasi ang lang po ay lang po yung pang OJT po namin and then naisip po ng iba po na mag-share din po sana po doon sa pag-share po namin na ma-share din po yung wisdom ni God. And then, ayun lang po yung pinapasalamat ko. And another dagdag sa edad ko po. Ayun lang po. Thank you po. Madami na utang pamilya Nonoy sa akin eh. Kinasal si Timothy. Ngayon, 19 ka na? Wow, congratulations. Yan. Aral na buti. Basa ng basa para lumawak yung ating kaunawaan. At meron akong Bible po for children. Pwede mong gamitin yon for teaching. Ay, yung mga nanay, bibigyan ko para magamit nila sa kanilang mga anak at mga everyday po. At yung kay si Raisa, ay pwede rin niyang pag-aralan yon at maituro niya. Mga stories po yon, Bible stories at merong mga lessons na i-meditate doon. Merong guide. 365 lessons yon, kaya good for 1 year. No? Bumili ang church para sa inyo dahil kasama yan sa programa din ng OHB na
na meron kayong materials na ituturo sa family ninyo. Ang pinaka-konsepto ng OHB ay Operation Home Base Church ay mismo ang bawat family mayroong priest, mayroong elder o lingkod ng Diyos na magtuturo ng mga katuruan ng Panginoon. Praise the Lord. Pakikuha nga yung tablet ko, be. Nalimutan kong kunin. So tayo ay mag-aaral na sa, ito, be. Baba ka na naman eh. Alam ko ba, baba ka na. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At nung nakaraang linggo, ang pinag-aralan natin ay inintindi natin ano ba yung ibig sabihin ng Semana Santa, ano, yung Lent. At kaya sa mga pag-aaral na yan ay tayo ay nakikisabay o nakikiisa para maunawaan din natin at kung bakit merong ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kaya merong ganyan dahil yun ay nabuo na kultura, tradisyon sa Christian world na preparasyon para sa pag-alaala ng banal na linggo o yun yung tinatawag na talagang Semana Santa, no? Sa ibang mga kultura o simbahan, no? Ito daw ay preparasyon, ito daw ay refleksyon at ito ay parusa sa sariling kasalanan. So, at dyan din ay nag-o-observe po sila ng fasting, repentance, moderation, or sabihin natin na abstinence. Yung fasting kasi abstinence, or moderate lang, pwedeng moderation. Or siguro sabihin natin pagiging sober, no? Yung hindi uminom na alak, naglalasing kasi naghahanda sa Semana Santa. Self-denial, yung hindi muna pinapagbigyan yung sarili sa mga kagustuhan niya para makafocus kay Lord. And spiritual discipline. Sabihin nyo nga yan, spiritual discipline. Ano ibig sabihin nun? Disiplina sa ating mga kaluluwa at espiritu para magkaroon tayo ng sapat na focus kay Lord. No? At ang mga daming gumagawa niyan, may mga Buddhist, may Taoist, may Muslim, may Catholic, may Protestant, no? Meron silang spiritual discipline. Hindi muna nila pinagbibigyan yung sarili nila sa lahat ng pleasures. Pag-uusapan natin yan. Usually daw to 6-week period. Kung sa 6 weeks times 7, 42, usually 40 days. Ginagawa. Nung kaopisina ko, pagdating ng Ash Wednesday, mula Ash Wednesday hanggang matapos ang Holy Week, di sila kumakain ng karne. Gulay at isda lang. Yan ang klase ng fasting nila. Hindi katulad ko, pag nag-fasting ako, yari, 5 days a week, na walang food, puro tubig lang. No? At walang pleasure muna. At paano ay kinokontrol yung sarili. Ito ay disiplina. At higit sa lahat, basa ng Bible. So, nandun tayo sa konteksto ng reflection. Ginagawa natin ang fasting at pag-uusapan natin ang fasting. Katulad nga, sinabi natin sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Nung humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikay makakasumpong. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Alam niyo yung kanta ng ano? Kinanta yan, di ba? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Saan yan? Ipapuri song. Nalimutan ko na eh. Kumatok ka sa pinto at bubuksan. Pagpapala mo sa makakamtan. Yan. Humingi ka. Ang taas na naman. Asking is prayer.
Ang paghingi ay pananalangin din. Although ang ating talagang konsepto ng pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, pakikipagniig sa Diyos, pag-spend ng time alone with God. Prayer is special and private, intimate moment with God personally. No? So kayo ba ay nagkakaroon ng prayer o nagkakaroon ng quiet time? No? Kasama yan sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. No? Kaya yung practice na tinuturo sa bata, yan yun, yung basic. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, 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 and you grow. Patas na patas. Grow, grow. Hindi ka mag-grow pag wala yung read and prayer. So, ang asking is praying, seeking is prayer and fasting. Ginawa ko, usually fasting lang eh. Pero to, sasabihin ko, seeking is prayer and fasting. At ang knocking na naturo ko na sa inyo yung giving, no? All kinds of giving. Yung prayer, ganun din. Ito naman yung pag-usapan natin ngayon, fasting. Kasi ito yung may kinalaman sa kapanahunan. Tayo manalangin. Ama, nawa mapakinabangan namin ang religious practice na to. Hindi lang to basta religious practice. This is something healthy, spiritually and physically, beneficial to everyone. Higit sa lahat sa ating relationship. Sa relationship nyo sa bawat isa. Kaya turuan mo kami, Ama, paano makinabang. Paano ang tamang pag-aayuno. Sambahin pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino mga nakita nyo nag-ayuno? Sa Bible? So, nagbabasa kayo. Okay. Moses, sino pa? Ikaw, Noy. Sino? Sino? Okay, mga disciple. Sino pa? Si Job? Si Jacob? Parang isip ko lang kung saan ng portion na yun. Si Daniel. Mga Israelita. No, yung mga propeta. May pagkakataon. Si Joshua, ewan ko, nag-fasting ba si Joshua? Tingnan mo nga, Noy. Pag-isipan mo kung nag-fasting o kasama sa Israel, yung nag-fasting. Pero anong sitwasyon? Ikaw, nagsasabi ka lang ng di mo alam ang sitwasyon. Ikaw, sabi ng di mo alam ang sitwasyon. Para pag sinabi saan yun, sa Biblia yun, ay isang bahagi ng Biblia. Si Daniel, di ba nag-fasting siya, nung nagsasabi siya ng Lord, ano ibig sabihin ng 70 years sa ano? Si Jeremiah, siyempre. Si Isaiah. Si Jesus, number 1. Number 2. Ilang days nag-fasting si Jesus. Meron siyang, at saka yung may overnight prayer siya nung namili siya ng disciples niya. Ano pa? Ba? Prayer and fasting. Si Jesus ang prayer and fasting, no water, no food. Si Moses nag-fasting ng 2 beses, no water and no food. Kasi extraordinary yon. Hindi yun basta-basta nangyayari at ginagawa. Pero yung panahon ni Esther, pinag-fast niya yung kanyang kababayan ng 3 days without water and food. So fasting is basically abstinence. Yung hindi mo lang iti-take, hindi mo kakainin, hindi mo gagawin, no? Hindi mo kakain ka ng food or food and drink lang, food lang or food and drink. Solid food lang or ibig sabihin solid food, drink lang, water lang, no? Pwede rin. Pwede rin ng solid food and drinks. Pwede rin sa sleep. Si Jesus nanalangin siya ng buong magdamag kasi mamimili siya ng mga disipulo niya. Pwede rin sa pleasures. Kasama yung pleasures, yung pagsiping sa asawa, paglaro ng Mobile Legend.
pleasures, wala mo ng, ano, lakwatsa, yung ganon. Mag-focus ka lang kay Lord at sa kanyang salita. And other obstacles sa prayer. Yung hindi, para makapag-concentrate ka. Di ba sabi kanina, binasa natin sa Isaiah 58? Di ba? Huwag mong i-spend yung fasting sa sarili mong nais. I-spend mo yung fasting sa kapahingahan mo at siyempre, ang pakikiniig sa Diyos. So, ang fasting ay used in seeking. Ginagamit ito sa paghahanap, sa masidhing paghahanap o pagtatanong o paghingi, masidhing paghingi. No? Combine, kailangan may kombinasyon ng humbleness or humility. At or sa ibang mas malalim na version na ginagamit, yung humiliation. Ibig sabihin, inaano mo yung sarili mo, inaalis mo yung pride mo, inaalis mo yung sarili mo, doon sa harapan ng Diyos. Binababa mo ng husto ang sarili mo sa paanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa trono ng Diyos. Kuno-combine ito ng repentance, ng pagsisisi sa sarili. Kaya yung kasama dyan yung pagbababa ng sarili. No? Kahit na wala kang naaalalang kasalanan mo kasi meron bang taong hindi umaamin sa kasalanan? Dami, di ba? Uy, wala akong kasalanan, ha? Oh, wala daw siya kasalanan. Hindi niya alam, sa pagsabi pa na wala siya kasalanan, nagkasalan na siya. Repentance. Merong kailangan deep desire and hunger and thirst for God. Di ba sabi niya sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang taong nagugutom na uhaw sa katwiran ng Diyos, sa Diyos mismo, at siya ay mapupunuan. Pupunuan siya. Masusumpungan niya yon. Pag naghanap ka ng sakit na ulo, matatagpuan mo, di ba? Pag naghanap ka ng problema, matatagpuan mo. Pero maghanap ka ng kaharian ng Diyos para matagpuan mo yon. So when we seek for answers, minsan, Lord, ano ba talaga? Bakit ganito? Bakit nangyari sa akin to, Lord? Sige, mag-focus ka sa prayer. Iyak ka sa Panginoon. Magbasa ka ng Biblia. Sa ko ba, Lord, makikita ang kasagutan mo, sagutin mo ako, tugunan mo ako, bakit nangyari sa akin ang mga bagay na ito. Wag kang titigil, hanggang sa marinig mo yung salita ng Diyos sa Espiritu mo. Kung talagang mayroon kang deep hunger. Pero kung baliwala lang sa'yo, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hindi masyadong masakit sa iyo 'yon. Pero pag masakit na masakit, doon ka talaga naghahanap, 'di ba? Ng answers. Anong kulang ko, Lord? Ano bang pagkukulang ko, Panginoon? Ano ba kasalanan ko, Lord? Sabi ni Lord kay Job, wala. Makulit ka eh. Wala nga eh. Lumabas tuloy. Marunong din palang mag-complain si Job. Sabi niya, hindi na lang sana ako pinanganak. Hindi na sana ako na. Sabi niya, marunong ka pa sa akin. Sino ba gumawa ng langit at lupa? Kaya tayo, pag nagsisik tayo ng answer, madalas yan, pinofocus ng Lord, yung utak mo, mata mo sa Kanya. Pagmasdan mo ang Diyos. Ayan. Kasi wala tayong karapatang mag-question eh. Although, pwede ka makapag-question. Di ba? Bakit ang hindi? Magtanong ka nang ikay masagot. Yan. Nagsisik tayo, nag-fast tayo, we pray and fast for guidance. Alam natin yan. No? Hindi na ako naglagay dito ng mga verses para ano lang. No? Lord, anong gagawin ko? No? Pag sinabi na, wala. Manalangin, mag-pray, mag-thank you ka lang. Mag-trust ka lang.
Pumikit ka, akong bahala, maggagabay ako sa'yo. Minsan ganun eh. Lord, anong gagawin ko? Eh di wala, magtiwala ka, sumandal ka sa akin. Yan. Huwag ka magpanic. Don't panic. Trust in the Lord. Yan. Ang sinabi nung kay ano, Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, gigirahin siya. Gigirahin siya ng mga neighboring countries. Iyak siya, Lord, ang gagawin ka. Tapos sabi niya doon sa kanyang nasasakupan, Hoy, let's humble ourselves before the Lord. So, ang sila, mamamatay kami lahat. Gusto niyo bang mamatay kami lahat, Lord? Tapos hanggang sa natanggap ni Jehoshaphat yung sagot ng Diyos sa kanya. Ganito ang gagawin mo. Magkaroon kayo ng banda. Magpumila kayo dyan. Sa umpisa, nandun yung mga awit. Sinabi ba ng Diyos, nandun yung mga taga-sibat, taga-pana, foot soldier, or ah, mga nagkarwahe o mga nasa kabayong soldiers? Yung mga may baril, may mga hindi. Ang sinabi niya, yung mga awit. Biro mo yon? Pag sabi niya ng pag-awit ng mga, hindi na, banda, pag-awit nilang ganyan, yung 4 na bayan, na sila yung nag-away-away hanggang sa maubos. Pag tingin nila, may kaaway pa ba kayo? Wala na. Nagpuri lang sila sa Diyos na wala yung kaaway. Na nalaman nila yung gagawin nila dahil nag-seek sila kay Lord by prayer and fasting. Kailangan ng direction. Kailangan mo ng protection. Sabi ni Esther, manalangin. Sabihin mo sa ating mga kababayan, manalangin 3 araw para sa akin. Mag-ayuno. Walang iinom ng tubig, walang kakain. 3 araw para sa akin dahil kakausapin ko hari. Kasi pag hindi ka pinatawag ng hari at gusto mo siyang kausap, pugot ulo mo. Ang turing sa'yo, lapastangan. Pero siya, may favor siya. Dahil nanalangin siya, sa mata pala ng hari, may pabor na siya. Sabi niya, anong kailangan ng aking magandang reyna? Nagkaroon na kagad siya ng pabor sa mata ng hari. Panahon ni Esther. Di ba, natin yan? Pinag-aralan natin yan. Mercy. Kailangan natin ng habag. To si Moses ilang beses nasabi, tabi ka dyan, sabi ng Diyos. Tabi ka dyan, Moses. At lilipulin ko na yung mga Israelita na yan. Ang sabi ni Moses, luha si Moses, yukod siya, tuwad siya sa harapan ng Diyos. Manawang Diyos, pag ginawa mo yan, ano sasabihin sa'yo ng mga kababayan ay mga ibang bayan? Sasabihin niya, kami iniligtas mo mula sa Ehipto para lang wasakin din at patayin din. Gusto mo ba masira yung pangalan mo? Ganyan, nangatiran si Moses eh. Gusto mo ba, Lord, masira yung pangalan mo? Kaya hindi, tabi ka dyan, nainis na ako dyan. Bubulingin ko na talaga to eh. Sige, bubulingin ko na to nang magkanda ubos na to eh. Isang bowling lang to. Gusto eh. Lord, have mercy, have mercy. Mahabag ka, Lord. Nag-intercede siya, nag-intervene siya. Nakiusap siya sa Diyos. Kaya, napalubag naman niya ang Diyos. Okay, sige. Pagbigyan pa kita. Mercy. Kasama po dyan ng healing and forgiveness. Diba? Dahil sa katigasan ng ulo, pinagkakagat ng ahas yung mga Israelita sa ilang eh. Iyak na naman siya, Lord, ano naman nangyayari? Ano naman nangyayari? Ano gagawin ko, Lord? Patawarin mo kami, Lord. Nagsamba kami sa Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Lord, sige, yung ahas, gawa ka ng korting ahas. Alam mo yung simbolo ng medicine, di ba? Merong pole na gano'n, tapos may ahas na nakapalibot na gano'n. O sino man ang titingin dyan, iigi. O di sumunod naman sila. Titingin lang sila. Hindi sila tatablan ng kamandag. Kasi pinatawad sila ng Diyos. Hindi dahil doon sa ahas, kundi dahil pinatawad sila ng Diyos. Pabor. Pag humingi ka ng favor, nalala ko si Samson.
Dahil sa katigasan ng ulo ni Samson, ang tigas talaga ng ulo ni Samson. Nabasa niyo na ba ang buhay ni Samson? Sa Judges, sa Hukom. Ang ganda ng storya ni Samson. Alam talaga na ang mga Amerikano yung istorya ni Samson. Kasi may kanta sila dyan eh, di ba? Run, Samson, run. Delilah's on his way. On her way pala. Run, Samson, run. Di ba? Tumakbo ka na, Samson, dahil nandyan na si Delilah. Alam mo, dahil sa kagagawan niya, inalis ng Lord yung kanyang kalakasan kay Samson. Na inukit pa yung mata niya ng mga kalaban, mga Pilistiyo. Tapos kinulong. Tapos nung minsan nagpipiesta sila, ipaglaruan natin si Samson. Nilabas nila si Samson. Tapos sabi niya, Lord, just this time, hayaan mong maghiganti ako para sa mga mata ko at sa mga kasalanan sa akin ng mga taong, ng mga Pilisteo na to. Just this time, give me a favor. Lord, kahit ngayon lang. Kaya nung nanalangin siyang gano'n, sabi niya doon sa batang nag-aakay sa kanya, Oy, itatabi mo ko doon sa poste na nagsusuporta sa buong stadium. O, di tinabi siya. Sabi niya, Lord, help me to avenge. Tulungan niyo ako makapaghiganti laban sa mga taong ito. Sabay itinulak niya yung 2 poste. At nung matulak niya yon, gumuho ang buong stadium. Naubos, walang natira, patay lahat. At sabi sa Biblia, yung pinatay niya nang buhay siya, mas madami pa siyang napatay nung mamatay siya kaysa doon nung buhay siya. Eh siyempre, ang Diyos ang kumilos. Eh pag ang Diyos ang kumilos, tapos, ubos, pulbos. Favor. Courage. Ito rin, katulad din na Esther, di ba? Tinakabahan siya, pero nung mag-ayuno sila, sabi niya, pati yung mga maids niya, nagayon. Pati siya nagayuno, siyempre. Ginawa ko rin to noon, nung pinapagawa sa akin ng Lord na mahirap gawin. Kaya gulat sa akin yung mga kausap ko, ha? Nagulat sila, paano ko nagawa yun eh. Eh kasi nung nag-prayer and fasting ako, kung di ako nagkakamali, 5 days. Nagkaroon ako ng spiritual strength. Yung spiritual strength na yan, kahit si Jesus, nagkaroon yan. Kasi 40 days and 40 nights siya, hindi kumain, hindi uminom. Dahil, alam niya kung gaano kahirap ang haharapin niyang assignment. Pagkatapos siya ng mag-ayuno, tinukso na kagad siya ng demonyo. O ikaw nga makaharap ng demonyo, kung magkaroon ka ng spiritual strength, baka manginig ka, takbo ka. Matatakot ka pa rin kasi magpapakita sa'yo ng power yan. Pag hindi ka tumakbo, baka magpakita ka sa'yo, nakaangat sa ere. Pero hindi na makakapagpakita yan hanggat hindi kumukuha ng form. Kaya nga ang form na ginawa niya ay ahas. Kailangan kukuha siya ng other body. Kasi spirito lang rin siya eh. Kuha siya ng other body para magamit niya. So spiritual strength, kailangan natin yan. Ang mga disipulo, nag-prayer and fasting yan. Kaya dumating yung power. Yung spirit of power. Naghintay sila ng matagal dyan. Kaya sabi niya, maghintay lang kayo dyan sa Jerusalem. Kaya wala silang ginawa kundi mag-pray and fasting. Hanggang sa dumating yung spirit of power and fire. Spiritual strength. And increase in faith. Sabi ni Jesus, sabi ng disciple ni Jesus, Lord, ba't di namin magawang palayasin ang demonyo doon sa bata? Sabi niya, maliliit kasi yung pananampalataya nyo. No?
Pero hindi mangyayari yan kung walang prayer and fasting. So dito kung titingnan natin yung mga verses na yan, sa Matthew 17 yan, 19 to 21. Because of the littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Sobrang liit. Ang kailangan mo lang. Pero mas maliit pa sa maliit ang faith mo. Kaya hindi mo magawa. Yung sinapagawa ko sa inyo. Na susunod ang mga espiritu sa inyo. Eh bakit? Kasi nagsisimula pa lang siya magministeryo, natatakot na siya, kinakabahan na siya. Ayaw niya na. Takot. Kaya sabi ni Jesus, because of the littleness of your faith, mas maliit pa sa maliit na mustasa ang pananampalataya mo. Kaya nga sabi nila, actually hindi naman sa liit eh. Kailangan sa quality, kailangan solid. Solid yung faith. Kapag naniwala ka na ang Diyos ay Diyos, maniwala ka talaga ang Diyos, Diyos ay Diyos. Di ba? Hebrews 11. Without faith, it is impossible to believe Him. Without faith, it is impossible to please Him. No? For everyone who comes to Him must believe that He is. He is the only God. He is the God. So yung prayer and fasting, it helps us. No? Pag nagpo-focus tayo, fast tayo, nagpe-pray tayo, prayer and fasting tayo, ay nakaka-focus tayo. Nakikita natin kasalanan natin, nakikita natin kakulangan natin, nakikita natin, at nagkakahingi tayo ng tawad, nagbabago puso natin, nagbabago isip natin. Binabago tayo ng Diyos. No? Alam niyo yung Israel, meron din pala sila tinatawag na fast day. Kaya yung mga Hudyo, ang sabi, nagpa-fast, sabi nung nagmamalaking Pariseo, nagpa-fast ako, Lord, 3 times a week. Ayun naman, sabi ni Lord. Wala ka lang ginawa, kundi matahin yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka marunong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa paligid mo. No? Ito, meron verse dito si Ezra. Sabi niya, then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from Him a safe journey for us and our little ones and all our possessions. Ito yung sinabi nating meaning. Saan ginagamit yung fasting and prayer? Seeking, no? Seeking a safe journey. Bakit? Kasi ito sa Ezra, sa yung magdadala ng mga taong papauwin sa Jerusalem kasi nandun sila sa Babylonia. Baka papunta pa lang sila doon, ginigera na naman sila. Pinakawala na nga sila ng Babylonia, gigirahin naman sila ng iba. Kaya nanalangin siya, Lord, we are seeking. Sabi niya, let us humble ourselves. Kasama yung humbleness. Kailangan yung submission to God's power and sovereignty. Lord, bahala ka sa amin. Magbabiyahe kami. Proteksyonan mo kami, Panginoon. Para yung mga batang maliliit, ganun din. At yung lahat ng aming daladalang ari-arian, all our possessions eh. Hindi masamang ipanalangin yung motor mo, di ba? Lord, ingatan mo yung motor. Ito nga, pinag-pray, pinag-fasting pa nga eh. All our possessions eh. Di ba? Safe journey for us, our little ones, and all our possessions, sabi ni Ezra. Kasi Ezra, isa sa mga leader na ginamit ng Diyos na back. Yung mag-journey back home sa kanilang bayan sa Israel. So, ang tanong, sa palagay nyo ba, makakatulong sa inyo ang prayer and fasting? At saan nyo gagamitin? No? Sabi nga dito, ginagamit natin sa answers, guidance, directions, protection, mercy, favor, courage, spiritual strength, etc., etc., etc. At higit sa lahat, to be closer to God.
To know God more and to be closer to God. Siguro dagdag nyo yan dyan. Kasi ngayon ko lang ulit naalala, naisip. No? Nagpa-fast tayo, nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, at di tayo nagpapaistorbo. Kahit man lang sa 6 to 8 hours. Ang mga Muslim sa Ramadan, 16 hours sila nag-prayer and fast. Hindi sila nagpa-fasting lang, nagpe-pray and fast sila. Maghapon sila nakaluhod dun sa kanilang prayer towel o prayer mat. At naggaganyan sila. May bilang yan eh. Tapos, tatayo. Tapos, luluhod. Yuyuko. Tapos, tatayo. May bilang. As may siya, pare-pareho lang ang mantra nila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adi tayo naman. Hallelujah. Hallelujah. Ha? Ano daw? Sa Muslim. Sa Muslim. Ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, makapangyarihang Diyos. Kasi Allah is God. Akbar is mighty. Tayo, hindi lang naman hallelujah. Pwede natin sabihin, praise the Lord. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Kahapon, iniisip ko yung kanta ni Tatay Banong. Kinikwento ko doon kay Pastor Lido. Naalala ko, sabi ko, ano mga kanta yan? Praise be to God our Father. Praise be to Jesus, my Savior. Praise be to Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to ano ba yan? Nalimutan ko yung kanta na yun. Nalimutan. Tapos sa banda uli, Hallelujah. Minor yon. Praise be the Lord, our Father. Praise be the Lord. Praise be to Jesus, my Savior. Praise be to God, our Father. Praise be to Jesus, my Savior, our Savior. Praise be to Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. So, sa palagay nyo, kapatid, makakatulong sa atin ang prayer and fasting. I challenge everyone. Habang papunta tayo sa Semana Santa, let us have a prayer and fasting day or hours. Pinaka-minimum, 6 hours. O, 6 hours pwede. Kunyari, paggising nyo ng alas 6 ng maga, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kain na kayo ng 12. Pero umaga, hindi kayo kumain. Paggising nyo, at huwag kayo matulog lang. Gising kayo ng bago mag-6. At magmumug kayo, mag-pray na kayo, mag-hallelujah, hallelujah na kayo dyan. Tapos magbasa na kayo. Tapos, Lord, ganda ng mga binasa ko. I-pray over, i-pray out nyo, pray through it. Nambasa nyo sa Psalm. Magsimula kayo sa Psalm. Kung gusto nyo, para matulungan kayo sa pagpuri sa Diyos. Tapos saka kayo kumain. Yan. Di ba? Pwede naman ngayon, 12 hours. Kakain kayo ng, parang Muslim. Hindi kayo kakain ng 6 hanggang 6. Pagkatapos ng 6, pwede na kayo kumain. Hanggang umaga pa, gusto nyo kumain kayo. Kasi sila, ganyan sila. Minsan hanggang umaga daw, nag-gathering sila. Enjoy, kwentuhan, kataktakot, kainan. Ewan ko, siguro nagiinuman din. Pagdating ng 6, fasting na ulit yun. Ramadan eh. So, ang kailangan natin ay to give time to God for ourselves. Magkaroon tayo ng personal time natin kay Lord. No? Ang pagsamba, hindi natin personal time yan eh. Sama-sama tayong gathering at bilang mga God's children yan as family. Pero ikaw, dapat meron kang sariling time mo kay Lord. Huwag kayo laging masanay na sasamba lang kayo pagka-grupo. O pag sinabing manalangin tayo, tsaka ka lang makikipanalangin. Dapat may sarili ka na time with the Lord and panalangin. Lord willing, yan.
Masikaso ko na kayo, matututukan ko na kayo. Kung may buhay pa ako. Ano nararamdaman ko ngayon eh. Sabi sa akin, baka daw, sabi ng kaibigan natin eh, uy, baka meron kang early sign of senility, ako patay. Isang araw, magising na lang ako, di ko kayo kilala. Anyway, God is good. No? Mahalaga ang ating kaluluwa ay sa Diyos. Wala nang magagawa ang ating kalaban dyan. No? So, beneficial ba pa sa palagay nyo ang mag-prayer and fasting? Kayo alam nyo na, di ba? It is a concentrated time with the Lord. Closer moments with the one who loves you the most. Closer moments sa Diyos na naglikha sa'yo at umibig sa'yo ng walang kasing katulad. Closer moments with the Father who created you, who formed you, who redeemed you. No, yung tumubos sa'yo sa kasalanan. Closer moment with God. Yan ang prayer and fasting. Kaya nga kung yung outline natin nasa ating GC. Yung isa ay hindi pa buo yon, pero itong pangalawa ay mas nadagdagan na. No? At meron dyan din na yung unang mga pinag-usapan natin ay mga research work natin sa Google at saka sa PC Bible. PC Bible na app. No? 1986. Ito. Pag-usapan na nila yan, mga liturgies. Yan. At naalala ko kung sino yung wala na naman sa isip. Ito kung yung paborito na pastor ng aming lola, si Rex Hambard. Yan. Doon ko na tutunan to kung di ako nagkamali kasi nagsulat ako sa kanya, binigyan niya ako ng flyer o ng leaflet ng Ask, Seek, and Knock. Siya yung nagsabi niyan. Kaya sinishare ko sa inyo. Sa kanya, asking is prayer, seeking is fasting, knocking is giving. And that is logical interpretation. Tama din, di ba? Para sa akin, it is acceptable theology. Kaya, ni-share ko sa inyo din. At natuto din ako dyan. Kaya, importante din ang prayer and fasting kasi ginawa ko yan eh. At ginagawa ko din. Bihira ko nang gawin ngayon, kaya gusto ko lagi na rin gagawin para na inano ko sa sarili ko, pinaalala ko sa sarili ko. Di ba dati sinisik mo ako lagi? Sabi ng Diyos. 'Di ba dati sabi ng daddy mo, sinabi ba sa'yo ng Bible na kainin mo yung Bible? Kasi sa sobrang paghunger ko sa Bible, sa sobrang paghunger ko sa pag-aaral ng Bible at sa Diyos, and gusto kong makilala siya ng lubos. Kaya gano'n na lang pag-aaral ko. Tuwing dadaan ako dyan sa Cubao, pupunta ako doon sa bookstore, Philippine bookstore. Tapos magtitingin ako ng mumurahin na babasahin. At kahit nga mamahalin, dahil na nakilala na ako nang nagtitinda doon, nawala na sa loob ko yung pangalan ng kuya doon, kuya doon na nagtitinda. Pinapahulugan niya sa akin yung libro. Biro mo 500, magkano ang 500 nung araw? That was 1980s, before 1990s. Kasi nakatapos ako ng Bible School ng 1-year course, 1985. Nabili ko na lahat ng libro. Ayan o, ang kakapal. May Lion's Handbook to the Bible, mga mahigit 500 plus yan. May Vine's Dictionary. Ito, bago na to. May pera na ko dito sa Webster Encyclopedia Dictionary. Strong's Concordance. Ito, bago rin to na magbago-bago. May pera na tayo dyan. May trabaho na tayo dyan. Tapos halos lahat ng study Bible. Kita mo yung study Bible sa baba. May New Testament survey, Old Testament survey ako na kung gusto mong mas maintindihan yung Bible. Lahat na pwedeng gamitin ng isang pastor na nag-aaral sa Bible School. Binili ko. Kaya nung makapag-aaral akong Bible School, daig ko sila kasi nakabasa na ako ng buong Biblia. Pati background nun, pati pagkakasulat nun. No? Kahit pa paano, konti ko na lang, kumbaga sana 50% na naintindihan ko, tapos nadagdagan ako ng 20%, 30%, ganun.
O kung nakakaintindi ako ng 30 to 40%, nung mag-Bible school ako, dagdagan ng another 40%, kaya 80% na yung pagkakaunawa ko sa Bible. 75%, mga ganon. No? Kaya sabi sa akin nung nagdi-disciple sa akin, hindi pa ako nakapag-Bible school noon, nagdi-disciple siya sa akin. Nakita niya yung knowledge ko kasi nagbabasa ako eh. Kaya nga ini-encourage ko kayo magbasa. Magbasa kayo ng mga nakakatulong sa espiritu at kaluluwa na babasahin. Huwag kayo magbasa ng kalokohan. Puro katatawanan lang at kalokohan lang. Kwentong kurtsero, barbero, and kwentong, ha? Fill your hearts and minds with God's wisdom. Sapagkat ang wisdom ng mundo na ito, wala ay kamangmangan sa karunungan ng Diyos. Let us pray and fast for God. For our benefits and for the glory of God. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Nawa, mas maunawaan pa namin to habang ito ay binabasa namin, yung mga verses na nailagay dyan sa outline. At pwede rin sa concordance, maghanap kami ng mga seeking, ng mga salita, and fasting ng mga salita, and praying ng mga salita, Panginoon, para mas lalo kami ma-enhance how to do, and how to enhance, how to improve our prayer life, our relationship, Panginoong Diyos. At alam ko nalulugod ka, Panginoon, sa mga tao naghahanap sa inyo. Kaya alam namin, kapag hinanap ka namin, matatagpuan ka namin. Sabi niyo nga, seek the Lord while He is near. Seek the Lord while He may be found. Habang kayo nariyan, matatagpuan namin, nawa, ihanapin namin kayo. At sabi niyo nga, habang kayo'y nakikinig, tawagin namin kayo. Habang malapit ka, Panginoon. Kasi darating ang panahon, kunin mo na ulit ang banal na espiritu. Pero kasama ang mga pinananahanan nito. Thank you, Jesus. Hallelujah. And we look forward for that moment, Father in heaven, kung saan kami ay kukunin mo sa mundo na ito. Hallelujah. Take us back to yourself, Lord. Take us back to your kingdom. Take us back to the Garden of Eden. Take us back to the paradise. Ibalik mo kami sa paraiso na hindi namin nadatnan sapagkat nagkasala ang amin ninonong ama't ina. Pero ngayon, babalik nyo kami dahil kay Jesus, O Father in heaven. Kaya salamat po. We are so excited to see the paradise, the Garden of Eden, na na-miss namin for thousands and thousands and thousands of years. Hallelujah. We are looking forward for that event. Salamat, Panginoon. Bless us, Lord. Nawa, ma-consider ng aking mga kapatid ang aming napapag-aralan at unti-unti nila tong, O Diyos, sundin, i-exercise, i-apply sa kanilang buhay. Unti-unti nila kanilang isik, Lord, para mas lumalim kami lahat, Panginoon, sa aming pananampalataya at paglakad sa aming buhay, Kristiyano. Salamat po. Thank you for blessing us today. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo mag-pray, meron lang akong sabihin sa mga itong apat na to. Gusto nyong sumali sa camp? May camp sila Pastor Yuni at saka Lisa sa
nitong March daw. Doon sa Macabod. Dating school yon na hindi na natuloy ang ano. Kaya malawak ang lugar na yun, ganda. Yun yung pinagdausan nila nung last year. Senior lang sa akin ni Pastor Alisa to. Sabi, pwede ba kami doon? Ganun. Madami kayong mami, sabi, madami kabataan. Actually, wala nga eh. Sabi ko ganun. Pero meron kaming mga 4, 5, ganun. Uy, share nyo na. Ay, pwede daw sumama doon. So, mga activities nila is sumali lang tayo. Kung anong mga may leader naman sila eh. Para tayo, mabuhay yung ating ating pag lilingkod sa Panginoon. So, pag-isipan nyo, hindi naman libre din yun. Kahit papaano ay meron tayong isi-share doon sa kanila. Kung magkano, kunti lang naman, maliit lang. Sana mapag-ipunan natin yun. Ito, si Elisha, kung matuloy, sasama ko. Gusto ko isama yan eh. Kahit ganyang edad ni Elisha. Para makasalamuhan nyo yung mga kabataan. Di ba? At ma-enhance kayo na pagbalik nyo dito sa church ay baka sakaling mangusap sa inyo ang Panginoon at magiging tawag nito, magiging masipag kayo, mag-invite, magbuo ng kabataan dito. Kasi yun ang dito sa church, yun ang nakikita ko na mag-start tayo sa kabataan na dumami. Kasi mananay ngayon, masyadong busy na. Pero hindi pa rin tayo mag-stop doon sa kalagayan na yan na pa rin tayo sa mga kananayan. Actually, yun ang ginagawa ko ngayon pagka nag-walking ako. Hindi ko din kasi ang kabataan. Hindi ko gamay na mag-handle ng kabataan. Pero pray and fasting lang tayo para kung sino ang i-send ng Panginoon para magiging leader sa inyo, 'di ba? At least ang magiging leader mag-umpisa dito sa church na 'to. So nakita ko kayong 4, 'di ba? Or less muna kay Elisha dahil 8 years old pa lang din naman siya. So hindi. Sasama nyo yan siya. Kahit ganyang edad niyan, pag isama nyo yan mag-aaya yan. Kaya praise God, ipapanalangin natin yun. Sa kape-pray ko, sabi ko, Lord, kabataan, parang laging sumasagi sa aking isip ko na kabataan ang anuhin natin. So, sana magampanan natin yan. Kayong si Shani, si Raisa at si Kim, tsaka si Elisha. At yung iba pa na makakasama ninyo sa pagbuo ng kabataan. Gusto nyo ba yun? Ha? Gusto nyo? Okay. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Hallelujah sa nagaganap na gawain ng Panginoon. Ng gawain na to, Panginoon, sa pagsambat. Pagpupuri namin sa inyo, Lord. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Naway patuloy namin magampanan, Panginoon, ang manalangin, mag-ayuno, magbasa, at makipagniig ng yung malalim na pakikipagniig sa inyo, Panginoon. Yung mayroon kaming yung mataimtim, O Lord, na pananalangin sa inyong presensya, Panginoon. Araw-araw, Lord. Hindi lang dahil nagpo-fasting kami, Panginoon, pero talagang, Lord, hallelujah, every day, Lord, meron kang binigay na 24 hours para sa inyong mga anak, Panginoon. So, paghati-hatiin namin ang mga oras na yan para, Lord, ay meron kaming talagang yung oras na pakikipag-usap sa inyo, Lord. Purihin ka, Diyos. Salamat po, Lord, na bagamat dati pa to na ipinangaral, Panginoon, pero sa
tumatakbo ang panahon, Panginoon. Tumatanda ang bawat isa, O Lord. Napakasaya at napakainam, Panginoon, na parang nagbabalik tanaw ka. Yung naipapangaral muli, Panginoon, ang mga bagay na to, Lord. Dahil di naman tayo perfect lahat. Di naman kami perfect po, Lord. Kailangan pa rin ng paalala, Panginoon. Kahit konti lang. Purihin, salamat, Panginoon, sa iyong pinarating na mensahe niyo sa inyong mga anak, O God. At salamat, Lord. Tinataas namin ang aming kaloob at handog, O Lord. Basbasan niyo po ito para sa inyong ministeryo, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Pagbibigay namin to, Lord, hindi, Lord, ang pagbigay ay hindi napipilitan or, Lord, kundi kusang loob, Panginoon, ang pagpagbibigay sa inyong gawain. Salamat sa pinagkakitaan, salamat sa may mga trabaho. Salamat, Lord, hallelujah, ang bawat isa na wala man trabaho, walang ano, Lord, kundi salamat at everyday ay binibigay mo ang iyong dakilang biyaya sa bawat iyong mga anak, Panginoon. Purihin ka, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandiyan ba ang, nandyan yung yung ating offering, offering, GCash number, tsaka saan na yung offering box. Next week ay, ano next week? First Sunday. Ano yung first Sunday? Mission Sunday. Okay? So, paalala natin ang mission offering pledge natin. No? At ang ating Communion Sunday next week. Invited everyone. Pero lang yung nasa Bacolod at saka nasa New Zealand at saka nasa Dubai. Hirap naman yun umuwi para sa first Sunday, no? Pero kung nandiyan lang din kayo sa Quezon City, sa Marikina, at sa Montalban, you are enjoined. Hinihikayat kayong makiisa every first Sunday of the month. Okay? So, tayo tumayo para sa pastoral prayer. Pag-pray natin yung pwedeng ma-atinan ng mga kabataan. Actually, nagbubuo din sila Pastor Roy, tsaka hindi ko lang alam kung mauna sila Pastor Yuni, dito na lang kay sumama. Mm. Kasi tayo, hindi natin magawa yon dahil hindi ako available. Ako lang naman kasi ang nakakagawa nun dito sa Lord of Glory. One-man band. Kaya pasalamat ako na yung alaya o yung fellowship, pastoral fellowship ay nakakatulong din sa atin lahat. Kaya, okay, dali natin ang ating prayer request sa paanan ng Diyos. Hallelujah. We bless your name, Father in heaven. Salamat, Panginoon. We can really have peace from your presence kasi sasamahan mo kami at sinasamahan mo kami. Binibigyan mo kami ng assurance na napapakinggan nyo yung aming mga hinaing, aming pangailangan, ang aming mga kabagabagan, ang aming mga troubles, ang aming mga worries, ang aming mga burdens, lahat, Lord, na hinaharap ng isang tao na pangkaraniwang tao, Panginoon, sa mundo na ito at habang nabubuhay ay may mga ganyan. Pero salamat hindi kami pangkaraniwang tao. Kami kasi mga spiritual na tao kami. We are guided by the Holy Spirit. We are being led, indwelt, empowered by your Spirit, Father in heaven. Kaya salamat. Sa presensya nyo, aalis kami sa oras at
na pagsamba namin ng sama-sama sa lugar na ito at ganoon din sa naka-Zoom, na merong daladalang courage, may daladalang hope, may daladalang peace and joy in our hearts. Father, lead your people, Lord. Lead your people, O God. Kaya salamat, Ama, na aangkinin namin ang katugunan ng aming mga dalangin sa presensya mo, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At kahit nga ang pangailangan ng aming bansa, ang pangailangan ng bawat sektor ng aming bansa, ang pangangailangan ng liderato, ang pangailangan ng mga tagapanguna, tagapangulo, ang pangangailangan ng bawat iglesia, ang pangangailangan pa ng bawat pamilya, iiwanan namin, ipagkatiwala namin sa paanan mo. Salamat po. Ikaw lang ang mayroong kapangyarihan para tumugon sa lahat ng yan. Wala kami magagawa, kundi magtiwala, umasa, manalangin, at manampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for blessing us all. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na umibig sa atin ng tapat, nagkaloob ng kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan, kaligtasan mula sa kasalanan at sa pagkaloob nila na banal na Espiritu upang tayo ay makalakad ng maayos sa kanyang harapan. Ilid tayo sa kalangitan. Thank you for being with us today. Thank you, Lord. Hallelujah. For blessing everyone, for blessing our family, for blessing this church. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nalimutan kong, okay, picture taking po. Diyan kanina. Wait lang. Ito na, Tito Boy. Okay na, nakakamera na lahat. Wait. Ready? Okay, ready, smile. 1, 2, 3. Wait lang, isa pa. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, isa pa ang waki. Waki, 1, 2, 3, waki. 1, 2, 3, waki. Smile. Ba't may balloon? Wala, ba't may balloon na naman? I don't know what should the balloon. Okay na. Thank you po. Bye-bye, everyone. Bye-bye, everyone. Lord bless everyone. See you on Sunday. Bye-bye po. At saka i-prepare natin yung ating mission pledge. Magkano? 80 a month po. See the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes.
the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing.